Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence mga kabibig. Nako po. Another fake news na naman ang pinapakalat ng mga matignaw ng mga bashers ni BP Sara. Ay, wala mo kuya Pis itong mga panultin ninyo. Ito kabibig ha, bago na namang trending news kasi tuloy-tuloy ang impeachment ni BP Sara, no? Gusto nila na haluan ng fake news ang di umano'y si BP Sara nag-shopping daw sa Thailand at bumili ng mga luxury bags talaga kabibig. 20 million pa ang sinabi ng mga pasneyang bugo. Pataka lang ng mga puspos nila ba? Kidaot si BP Sara, ay grabe. Grabe ang kanilang ginawa lang ng BP Sara. Pinamumukha lang si BP Sara ba magnanakaw, takaw ng pera. Ito ang bago nilang ito yung bago nilang post kay BP Sara. At pinagpiestahan ito ng mga ng mga bashers na, oy, grabe naman. Yan Yan, Sara Duterte ginamit ang 20 million na pera ng bayan para ipangbili ng mga luxury bags sa Thailand. Ay, grabe naman sila. Ay, talaga ba? Grabe naman kayo kung gumawa ng fake news. At knowing si BP Sara, happy na yan sa Lazada at Shopee. Di ba, kabibig? Nakita nyo naman, mga video niya, happy siya sa Lazada, sa Shopee. Pero ito, at tingnan nyo kabibig ha, tingnan nyo yung Prada at Gucci, parang lumulutang. Sino ba nag-edit nito? Alam nyo kung sino ang nag-edit ito? Ito yung mga insecure sa beauty ni BP Sara. Ito yung mga tao ba na sobrang gigil kay BP Sara na kahit anong klaseng fake news ibabato nila, makikita talaga ng mga tao at supporters ni BP Sara na sobrang mali. Sobrang napakabobo talaga ang gumawa nito. At alam nyo ba, pinatulan ito ng mga loyalista at mga kakampings. Oo. Sabi nila, ay totoo pala, ang yaman ni Sara. May lumabas kasi na salin. Dala-dala na rin doon na grabe, 1,000% lumobo ang pera ni BP Sara. Wow! Coming from Ridon, maniniwala talaga kayo. Diba? At kung lumobo man ang pera nila, may business naman ang mag-asawa. Joint money yon, diba? Pera ng mag-asawa yon. Hindi naman si BP Sara lang ang isa nagtatrabaho at may sahod naman si BP Sara. Ang asawa din niya may kumpanya. Natural, lolobo talaga yan kasi lalago ang ekonomiya or di kaya bagsak ang ekonomiya. At tingnan nyo ang ginawa nila. Lumutang ang Prada, ang Gucci, lumutang. Grabe naman yung ang taas pala ng string ng Gucci. Nakakatawa naman sila ngayon. Lahat talaga gagawin ba para lang talaga masira si BP Sara? Hindi na nahiya ba ang nagpakalat ng picture na to? Parang gusto nila ihampak ba? Ay, confidential funds yan. Confidential funds yan, 20 million. Wow! Mahiya naman tayo sa mga pagmumukha ninyo. Ay, di ba? Ganun talaga ang mga kakamping ba? Masala ang mga lulalista. Mga matanda na kasi mga lulalista. Di ba? At mga trolls, mga troll farms ni VVM. VVM ha? Namin naman ni VVM, marami din silang troll farms, di ba? Tingnan nyo kabibig ko. Tingnan nyo. Nakakatawa lang. Sabi ng iba, kabibig, bakit mo pa pinatulan? Hindi. Dapat patulan tong mga news na ito kasi maraming naniniwala dyan. Dapat talaga alamin ang katotohanan. Yung iba agad-agad maniwala. O dapat i-discuss natin dito. Yung mga naniwala, tingnan nyo kung gaano kayo pinaniwala. O tingnan nyo, itong Prada lumipad, Gucci lumipad. Diba? Si BP Sara, mahiling sa Shopee at Lazada. Ay nako, yun na nga ang sinasabi natin. Huwag agad-agad maniwala, ha? Sabi dito ni Rob Rances, lumulutang na pala ngayon ang paper bags ng Prada at Gucci. Tapos yung LV shopping bag, hinabaan na rin daw ang hawakan para sabay-sabay makita lahat ng brand logos kapag bit-bit mo ang mga pinamili mo. Creative ad sana kaso mukhang bobo ang nag-edit. Gucci and Prada is a giveaway. Parang editor ni Lazada and Shopee lang si Inday. Di niya type mga ganyan na brand.
AI sa isang tingin pa lang alam mo na. Alam nyo, sinabi nga ni BP Sara na ano, sa Manila sila nakatira pero nagrerenta lang pala sila ng bahay. Walang bahay si BP Sara sa Manila. Hindi katulad ng ibang kongresista na may nakatira sa Forbes Park, nakatira sa mga townhouses, may mga magagarbong sasakyan. Si BP Sara, my goodness, nagrenta lang ng bahay sa Manila. At sinabihan pa nga ang kanyang mga anak, ingat-ingat kayo ha, baka makasira kayo ng gamit sa mga nirentahan nating bahay. O nasabi yan ni BP Sara. Sabi nga BP Sara, nung umuwi siya sa Davao, ninamnam niya ang pagtulog sa kanilang kama, sa bahay nila kasi parang feel nila at home sila. Pero pag umuwi sila sa Manila, nako, ingat na ingat ang kanyang mga anak kasi nagrerenta lang sila ng bahay. O yun ba? Yun ba ang isang kurakot, nagrenta ng bahay? Hindi katulad ng iba dyan, may bahay sa Forbes Park, bumili ng bagong bahay para lagyan ng maleta na maraming pera. Tapos, sabihin nyo si BP Sara, tingnan nyo, bumili. Ang Gucci and paper bag, ginawang shoulder bag. Zoom ko talaga kasi yung isa with invisible na hawakan. Tingnan nyo kabibig. Yun. At dahil dito mga kabibig, si BP Sara parang si BP Sara hindi na nagpaawat ngayon eh. Parang ginagalit na ninyo si BP Sara eh. Ito ang bagong pahayag ni BP Sara tungkol sa nangyayari nga tungkol sa kanyang impeachment, tungkol sa Saldico, at saka sa 18 ex-Marines. Ito sabihin niya, sahin natin ha. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Zaldico na naglakas loob magsalita tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong pesong pundo ng pamahalaan. Ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng pagdinig, privilege speeches at walang humpay na fishing expeditions sa ilalim ng mga investigasyong tinaguriang in aid of legislation, umano tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Tama. Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag, tama, ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Tama. Dagdag pa rito, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa mga bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control, ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Hindi dapat selective ang galit sa isyu ng katiwalian. Hindi maaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan at hindi maaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat ilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat ilalagay sa katahimikan. Syukran. Kabibig ha? Oo nga no, tila ramdam natin tahimik ang mga kongresista pero pag si Ramil Madriaga, magre-react sila. Mas naniniwala sila kay Ramil Madriaga kasi iko-connect nila ito kay VP Sara. Di ba? Paniwalang-paniwala ang mga kongresista na gustong ma-impeach si VP Sara kay Ramil Madriaga. Maging witness nga si Ramil Madriaga at bibigyan ng proteksyon. Habang yung 18 ex-Marines, hindi sila naniniwala. Kuni-question nila ang pagkatao ng 18 ex-Marines. Bakit? Kasi nandun yung mga pangalan nila. Di ba napaka-unfair? Di ba napaka-plastic ng mga kongresistang itong sumisigaw ng accountability and transparency? Nasaan naman yung mga sigaw yung accountability and transparency kung lahat ng mga yung pagbubulgar ng 18 ex-Marines, iba parang binaliwala nyo lang kasi damay kayo, kasi nandun na yung mga pangalan nyo. Di ba nakakahiya? Ito kabibiga, manood tayo kay Mike Defensor sa kanyang statement na parang napaka-unfair naman. Nagbuhis na itong mga taong ito para ibulgar ang katiwalian pero yung ibang tao hindi pinaniniwalaan. Let's watch this video. Wait ko na. Okay. Manood natin.
Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico ang magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Tama. Kung yung sindikatong sinasabi nila, dahil ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga tao to, including Sergeant Cotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi ng mga tao to kung saan lang galing ang pera. Tama. Hindi na alam kung flood control scandal, hindi na alam. Pero nakita lang may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Martin Sayot, kay Col Estrada. Bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung gigipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam doon sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Yun, kabibig ha. Ito pa, ito pa yung mga, ito. Ano, yung ibang video natin. Ito, yung ibang video. Hanapin natin yung ibang video ha. Ito. Deny. Nandyan po si Secretary Anyo. Nag-deny din po si Sonny Trillanes. Nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima. May pagdi-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po, kaya po. Sa tamang buwan po. Pagka Sa tamang panahon po. Tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa ombudsman. Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay... Ito lang ang akong na-observe ka, Big Ba. Nakakaawa itong 18 exponents kasi walang naniwala ang politiko sa gobyerno. Well, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na dapat imbestigahan ito, pero wala na maski sinong politiko, aside from VP Sara na talagang sinuportahan niya ang 18 ex-Marines, wala maski isang politiko ang sumuporta sa kanila. Wala maski isang politiko ang naghayag ng tulungan sila para imbestigahan ito. Aside from Senator Amy Marcos, yung mga taong sumisigaw ng transparency and accountability, yung makabayang black, parang walang reaction dito ha. Yung civil society, tama nga si BP Sara, yung civil society, yung mga pastor, yung mga church leaders, parang walang reaction dito ha. Bakit? Bakit wala kayong reaction dito? Yun ang tinatanong ni VP Sara. Bakit? Selective ba kayo na sumisigaw ng accountability and transparency? Selective na ba ang hustisya ngayon? Mga kabibig, pera naman ng taong bayan itong sinasabi nila, ninakaw ng mga politiko. Ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi doon? Sino po ang masabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. Tama. Paano po? Paano hindi nangyari? Totoo rin. No? Nangyari talaga naman. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran. Oo. Pwede rin namin ituro kung saan yung pag-deliver kami. Yun kabibig ha. Yun ang ating nakita. Grabe no? Grabe yung mga binulgar ng 18 Marines. So ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Tama ang point ni VP Sara. Nasaan na ba yung mga taong sumisigaw ng accountability and transparency? Yung mga sumisigaw during sa impeachment ni VP Sara, nasaan na ba sila ron?
Tinutulungan din lang 18 ex-marine na nagsigaw ng katotohanan or allegedly katotohanan. Wala naman na. Selective sila. Bakit nabayaran din ba sila ng mga maleta? Yun lang kabibig ang pag-iisipan natin. Tama ang punto ni VP Inday. Nasaan kayo? Diba? Nasaan yung mga hilig sumigaw ng accountability and transparency? Itong 18 ex-marines, may isinigaw, may pinasabong na baho. Bakit wala kayong reaction? Parang nineglect nyo na makabayan vlog. Bakit wala? Akbayan o kung ano pa ba dyan? Bakit tahimik kayo? Kasi yung ilang mga kongresista na kaanib nyo nasa listahan. So, walang sigawan ng transparency and accountability. Diba? Tama nga si Bong Suntay sa deliberation ng Justice Committee. Dapat tayo mag-inhibit kung meron kayong, kung imbestigahan pa kayo. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.